Purihin, purihin, purihin po natin Diyos na buhay. Kumusta po kayong lahat? Thanks God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Mayroon po tayong mga bagong akay. Mayroon po. Glory to God. Darating sa tamang panahon. Okay. Dahil wala po tayong bagong akay po, sino po ang mga pinagpala dito? Taas po ang mga kamay na yan. Taas po ang kamay, sabi ko. Amen. Mga pinagpala. Amen. Talagang napakabuti ng Diyos dahil lahat tayo ay pinagpala. Amen. Ngayon po, sino po ang una mag-share sa kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Taas po ang kamay, ang birthday celebrant. Okay. Purihin natin ang Diyos. Una sa lahat, maraming salamat po sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa gift of life. Kahit merong mga ups and down, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa sapagkat lahat tayo ay nagtitiwala na ang Diyos ay laging nasa atin. Ano man ang ating hilingin, by faith, ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Maraming salamat, Lord, sapagkat sabi nga, age doesn't matter, pero makikita naman eh. 5-5 na kami nila Benny. Pareho kami ng taon, pareho ng buwan. Matanda lang ako sa kanya ng ilang araw. Pero God is good kasi kasama natin siya sa anumang pagsubok na ating nararanasan. Sa gawain po, medyo decades na rin tayo, pero salamat kasi andito pa rin. Kaya Lord, maraming salamat po. Lahat itang ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo, ang buhay, kalakasan, at higit sa lahat, good health lang tayo. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Sino pa po? Mayroon pa? Sister Benny. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Amen. Gusto ko lang po magpasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat decades na talaga. Pero una sa lahat, thank you Lord for the gift of life. Thank you for all the blessings, for your grace, for all ups and downs in life na napapagtagumpayan dahil po sa tulong at biyaya ng ating Diyos na Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. And of course, it doesn't look 55, Lord. Amen. Just keep on smiling no matter what happens in our life. Amen? So, thank you, Lord. And all the glory, honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. 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 Tunay na napakabuti ng Diyos. Amen. Dahil po wala na po tayong oras, sa susunod naman ulit. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po'y tumayo na. Tayo po'y dadako na sa ating panambahan, sa ating Diyos na buhay. Una po sa lahat, glory to God, glory to Christ Jesus. Pangungunahan po tayo ng ating kapatid na magpe-pray. Walang iba kundi si Sir Dina Paler. At sa mabuting balita naman po na ihahayag ng ating bagong preacher, si Brother Edgar Relacio. At sa panambahan naman po, ang El Shaddai Gospel Music Ministry. Yes, Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos amang banal na makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa,
ang Diyos nagbibigay buhay at ikinabubuhay, ang Diyos na mahabagin, maunawain, mapagpatawad, at higit sa lahat tagapagligtas. Narito po muli kami, nagpakumbaba, humingi ng tawad sa aming nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aming kapwa, at higit sa lahat sa iyo, Ama. Linisin niyo po ang aming karumihan mula ulo hanggang talampakan. Nang sa ganun sa araw na ito, malinis kaming magpuri at sumamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po sa kapatawaran na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa isang linggong nagdaan. Maraming salamat po sa biyat kalakasan na patuloy mo pinagkaloob mo sa amin araw-araw. Maraming salamat po sa mga pagsubok na aming naranasan at sa may pang mararanasan. Lord, kayo po ang Diyos na makapangyarihan na may kontrol sa aming buhay. Sa araw pong ito, dalangin po namin, pagpalain mo po ang gawaing ito. Pagpalain mo po ang lahat ng naririto. Pagpalain mo po ang iyong taong sinugo na maghayag na iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang kanyang ihahayag ng sa ganon, ang mabuting balita na aming mapakinggan ay aming pong tumimo sa aming mga puso't isipan. At ito po ang aming kalakasan sa pang-araw-araw. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Pagpalain mo rin po ang aming mga prayer requests. Lord, kayo po ang nakakabatid sa bawat isa. Bababa po kami sa lugar na ito, answered prayer po kaming lahat. Lord, kayo po ang may control. Kaya sa iyo po namin ipagkatiwala ang lahat ng ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige po, pumalakpak po ng malakas na malakas ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen. Malakas na palakpak. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Sige po, handa po natin ang ating mga sarili at atin pong damhin ang presensya ng ating banal na Espiritu sa lugar na ito. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Oh, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit.
Amen. Sige po, pumalakpak po tayo ng malakas sa ating Diyos na buhay bilang pasasalamat sa ating Diyos. Amen. Amen? Amen. Amen. Kahit ano po yung pinagdaraanan natin sa buhay, kahit ano man po yung pagsubok na ating kinakaharap sa mga sandaling ito, patuloy pa rin po tayong magpasalamat sa ating Diyos. Amen? Dahil ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may nakalaang biyaya ang Diyos. Amen? Amen. Kaya sige mga kapatid, pumalakpak at tayo sumayaw na at umawit at magsumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Glory to God. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Aking pagmasdan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Anong dahilan kung bakit ako'y pinilimot inalagaan? Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man o kalipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang tanging sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang pumigil ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Pumigil ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Di ba ang saya? Amen. Ang saya talaga. Ang saya sa piling ng Diyos. Amen. 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 Oh, hallelujah. Amen. Pupurihin kita, O Yahweh, aawitan ng buong galak, puspos ka ng katarungan at dakila ka sa lahat. Amen. Amen. Yes, O Lord. Tunay nga po, O Lord,
na sa buhay po namin, O Lord God, Ikaw ay dakila at tapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Ikaw lamang ang aming buhay. Ikaw ang aming gabay at patnubay. O hallelujah, hallelujah. Salamat po, O Lord, sa iyong kadakilaan, sa iyong walang maliw na pag-ibig sa amin. Yes, O Lord. Pinupuri ka namin, sinasambat, dinadakila. Lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dakila ka aming Panginoon. Jesus, ikaw ang hari ng sanlibutan ito. Lahat ng bagay ay hindi lingid sa'yo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, dakila ka aming Panginoon. Jesus, dakila ka tapat sa tulad ko. Inibig mo ako kahit ako ay ganito. Walang maasahan, tanging iyong kabutihan. Wala na nga akong ibang inaasang ikaw lamang. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at kailanman. Di mo ako iniwan at pinabayaan. Madilim kong daan, iyong niliwanagan. Itataas ka magpakailanman. Jesus, dakila ka tapat sa tulad ko. Inibig mo ako kahit ako ay ganito. Walang maasahan, tanging iyong kabutihan. Wala na nga akong ibang inaasang ikaw lamang. Karapat-dapat kang papurihan, itataas ang iyong pangalan. Dakilain ka ng lahat ng nilalang. Karapat-dapat kang papurihan, itataas ang iyong pangalan. Dakilain ka ng lahat ng nilalang. Jesus, dakila ka tapat sa tulad ko.
God be all the glory.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na dakila sa lahat. Pinupuri ka namin, Ama, at pinasasalamatan sa lahat ng biyayang kaloob mo po sa buhay namin, lalo higit sa lahat, ang biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng buktong mong anak na si Jesucristong ipinagkaloob mo sa amin at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pagmamahal na kahit ang buhay mo hindi mo ipinagkait, bagkus inialay mo para sa aming mga kasalanan. Salamat sa buhay na binigay niyo sa amin sa araw na ito, upang muli, Ama, sa araw na ito makalapit kami sa trono ng iyong biyaya at habag, at may alay sa iyo ang mga papurit pagsambang nararapat, O Diyos, upang ikaw ay mabigyan namin ng kaluguran. Linisin mo kami ng banal mong dugo, dakila Panginoong Jesucristo, at maghari ka sa buhay namin. Samahan mo kami sa aming pagtitipon at lukuban kami ng iyong kapangyarihan. At sa dakong ito, Ama, dalangin namin, iparanas mo sa amin ang iyong makapangyarihang pagkilos. Tugunin mo ang dalangin ng bawat isang naririto ngayon, Ama. Ang bawat nangihina, bigyan mo ng kalakasan, dakilang Diyos. At ang bawat isa, Panginoon, na naririto ngayon, dalangin namin, dakilang El Shaddai, patuloy mong ingatan sa iyong banal na kalinga. Mangusap ka sa bawat isa po sa amin at ilagay sa puso namin ang mga salita mong patuloy magpapatatag ng aming pananampalataya at ang mga salita mong patuloy magbibigay sa amin ng liwanag, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 2, simula mga talata 18 hanggang sa susunod na mga talata. Minsan nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuutan. Pag umurong ang bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Bigay natin ang mainam na palakpak para sa Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah. Sige po, pwede na silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at dumating na naman ang oras na ito na tayo po'y nagkakatipon sa dako pong ito sa pangalan ng ating Panginoon. At ang ating pagparito ngayon ay paglapit natin sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Paglapit natin ito sa trono ng ating mahabaging Diyos at ang kanyang pangako, huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos sapagkat doon kakamtan natin ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Amen? Amen. Pangako po yan ng Diyos. Kaya mapalad tayo ngayon na naririto sa gawain ng ating dakilang El Shaddai dahil ang ating pagparito'y paglapit natin sa trono ng mahabaging Diyos. Hindi tao ang ating linalapitan, hindi tao ang ating hinihingian ng tulong, kundi ang ating Diyos. Amen? Na kung saan ang hindi magagawa ng tao ay magagawa niya sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Magpapakilala pa ba ako? Amen. Kasi sabi ko nga, wala pa naman ata ako dito, hindi pa ako nakakarating dito, kilala na ata ako. Ano? Ayan. Kasi naririnig ko, ang darating daw dito maliwanag. Sabi ko, hindi pa ako nakakarating doon, kilala na nila ako. Ano? At salamat sa ating dakilang El Shaddai at niloob niyang makarating din po ako dito sa lugar na ito ng Hong Kong po at kayo'y makasama sa paglilingkod sa ubasan ng ating dakilang El Shaddai. Ako po inyong kapatid sa pananampalataya, ka-prayer partner, Brother Edgar Relacio. Salamat sa ating Panginoon at nagsama-sama tayo dito. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sige po, palakpan natin ang Panginoon. Mayroon po tayong nalalapit na magaganap na anibersaryo ng gawain ng ating dakilang El Shaddai dito po sa bansa pong ito. Amen? At yan yung ating pinaghahandaan. Handa na ba kayo? Amen. Darating kayo? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. Na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo po ay iyan po yung ating tinatanaw ngayon kung paano natin paghahandaan po iyan. Di ba? Kaya kinakailangan sa araw po na yan mga kapatid ng pagdiriwang ng anibersaryo ng ating dakilang El Shaddai,
maibigay natin talaga sa Kanya yung nararapat na parangal, amen? Yung nararapat na mga papurit, pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kinakailangan mapaghandaan po natin iyan. Na ang sabi po dito sa ating Ebanghelyo po, ang mga tawag po nito, ang mga alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseyo ay nag-aayuno. Pero ang sabi po ng mga tao ito, bakit yung mga alagad ng Panginoong Hesus ay hindi nag-aayuno? Ano bang ginagawa niyong paghahanda ngayon para sa anibersaryo? Nag-aayuno ba kayo? Ayan, marami nag-aayuno, ayan. Na kung saan, sa ginagawa natin kapag nag-aayuno tayo, ito po mga kapatid ay hinahangad kasi natin sa buhay po natin na kung saan paghariin, mangibabaw, maghari sa puso po natin, sa kalooban ng bawat isa sa atin, ang pagkauhaw na makasama ang Diyos. Amen? Kaya sinusupil natin yung ating sarili, nag-aayuno po tayo, na kung saan sa ating pag-aayuno, mga kapatid, ay sinisikap natin na yung mga bagay na mayroon sa mundo pong ito ay pansamantala. Amen? Na kung saan po ay alisin sa buhay po natin para bigyan ng daan, amen, ang ating Panginoon Kristo na kung saan ay higit natin siyang kauhawan sa buhay po natin, na yung pagkauhaw na yan na makasama ang Diyos ang siyang maghari sa puso ng bawat isa po sa atin. At yan po yung ating kinauuhawan ngayon. Amen? Yan yung ating kinauuhawan ngayon na sa darating na anibersaryo ng gawain ng ating dakilang El Shaddai sa bansa pong ito ay makasama natin ang Diyos. Amen? Sa lugar na yan ay makasama natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Nais nyo ba siyang makasama? Amen. Masarap pong makasama ang Diyos. Amen. Napakasarap makasama ang Diyos. Amen. Dahil alam po natin mga kapatid, saan ka man pumaroon, ang Diyos na ito kailanman hindi ka iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen. At bilang paghahanda sa anibersaryo po ng gawain ng ating dakilang El Shaddai, ano po ang mahalaga sa araw na iyan? Ano po yung mahalaga sa araw na iyan? Ang mahalaga sa araw na iyan, mga kapatid, ay walang iba kundi mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung pagdiriwang na yan, hindi para sa atin. Para po sa Kanya iyan. Di po ba? At dahil para po yan sa ating Panginoong Jesucristo, kinakailangan yung ating ipinagdiriwang naruroon. Kasama po natin. Amen? Kinakailangan kasama po natin yung ating ipagdiriwang sa araw po na iyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi nga po riyan sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanata po ay 2, talata 25, ang sabi po, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Amen. Amen? Kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman. Kaya hindi sasaya yung pagdiriwang kapag wala siya doon. Amen. Amen. At tiyak na kung saan sa pagdiriwang na yan ay makakasama siya kung ngayon pa lang yan ang maghari sa puso natin, ang pagkauhaw na makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Panginoong Jesus. Na kung saan, mga kapatid, di ba may sinasabi po sa isang awitin, ang sabi po, there will be joy in the house of the Lord. Amen. Amen? Amen. Doon mo lang mararanasan yung tunay na kagalakan. Kapag naruroon ka sa kanyang tahanan at sa tahanan na yan naruroon ang Diyos. Amen? O diba? Kapag si Lord wala sa puso nyo, hindi kayo sasaya. Anong maghahari sa buhay nyo? Problema. Amen? Suliranin. Ang kabalisahan ang maghahari sa buhay po natin. Dito sa daigdig na to, anong sabi ni Lord? Sa daigdig na to, marami kayong kapighatian.
O, di ba? Dahil maraming kapighatian, anong iiral sa buhay ng tao? Kabalisahan. Amen? Kabalisahan ang iiral sa buhay ng tao. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang mga suliranin sa daigdig na ito. Amen? Na ipinapabatid sa atin ng Panginoong Hesus na kapag siya ang kasama po natin sa buhay natin, kapag siyang nananahan sa puso ng bawat isa po sa atin, yung mga suliranin mayroon po sa daigdig na ito, kung paano niya iyan napagtagumpayan, tutulungan niya tayo para mapagtagumpayan ang lahat ng iyan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na kinakailangan, mga kapatid, sa darating po na yan ng pagdiriwang po ay mismo ang Diyos kasi na sinasamba dapat natin ay naruroon. Amen. Dapat naruroon yung Diyos na ating sinasamba sa araw po na yan, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo. Napakahirap naman kaya na kung saan ay sasamba ka sa Diyos, tapos napakalayo ng Diyos na sinasamba mo. Amen? Amen. Pero kapag yung sinasamba mo, andyan dyan kasama mo, mararamdaman mo. Amen. Amen? Mararamdaman mo ang saya na sambahin ang Diyos dahil naririyan siya kasama po natin. Amen. Amen? Maalala niyo po si Moises po noon, kapag si Moises po noon ay pupunta doon sa kubol na kung saan naruroon po yung kaba ng tipan nakalagay, ang mga tao po ay lalabas sa kanilang mga tolda at titingin kay Moises habang papunta doon sa tolda na kung saan naruroon yung kaba ng tipan. Kapag naruroon na si Moises sa tolda na kung saan naruroon ang kaba ng tipan, yung haliging apoy at haliging ulap ay bumababa doon. Na kung saan yung dalawang iyon ay palatandaan ng presensya ng Diyos. Amen? Ng presensya ng ating Diyos. Bumababa doon. Kapag si Moises ay naroon na nakapasok na, yung mga Israelita buhat sa labas ng kanilang mga tolda ay yumuyukod sa lupa, tanda ng pagsamba sa Diyos. Amen. Pero yung presensya ng Diyos, natatanaw lang nila. Amen? At yung nakakaranas lang ng presensya ng Diyos, si Moises lang. Kasi si Moises lang ang naruroon kung saan ang presensya ng Diyos. Tapos yung mga tao po, andun sila sa malayo, nakatanaw lang. Iba yung natatanaw mo lang ang presensya ng Diyos. Amen. Kaysa naruroon ka mismo sa presensya ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At yan po yung ating pakamimitiin sa darating na anibersaryo. Diba? Tingnan niyo po minsan, nung tayo wala pa sa gawain ito ng ating Panginoong Hesukristo, nakikita natin ang presensya ng Diyos sa mga taong sumasamba sa Diyos. Di po ba? Nakikita lang natin, natatanaw natin, pero hindi natin nararanasan. Amen? Pero nung tayo tawagin ng Panginoon sa gawain pong ito, ngayon nararanasan mo na ang presensya ng Diyos. Bakit? Hindi ka na malayo sa Kanya. Amen. Amen. Nakakasama mo na siya sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Paano natin paghahandaan po iyan na kung saan makasama natin ang ating Diyos sa araw ng ating pagdiriwang? Paano natin paghahandaan? Ang sabi diyan sa ating binasa kanina ay kinakailangan ang bagong alak ay ilagay sa bagong sisidlan. Bagong sisidlan. Amen? Kaya kinakailangan, mga kapatid, nung sandali na yan para makasama natin ang Diyos po, kinakailangan mailagay sa sabi po diyan, para sa isang bagong sisidlan. Amen? At anong sisidlan? Ano ang tahanan ng Diyos sa daigdig na ito? Itong simbahan ba, tahanan ito ng Diyos? Amen. Naririto po ba siya? Amen. Okay, asaan siya? Di po ba? Naririto siya. Andiyan ang ating Panginoon. Ang katawan ng ating Panginoong Kristo. Pag nagdumarating ang banal na misa, inilalabas po siya dyan. Amen. Saan siya dinadala? Sa puso natin. Saan siya dinadala? Sa atin.
Pag oras ng communion po, tinatanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Bakit tinatanggap natin? Bakit siya inililipat sa atin? Kasi tayo ang tunay niyang tahanan. Tayo yung tunay niyang tahanan. Tahanan niya ito, pero hindi ito ang tunay niyang tahanan. Amen? Kasi kung ito yung tunay niyang tahanan, pagtapos natin lumabas sa tahanan ito, maiiwan siya. Maiiwan siya dito. Kaya siya inililipat sa tunay niyang tahanan. Tayo po iyon. Amen? Para paglabas natin dito sa lugar na ito, nakakapanahan siya sa atin at nakakasama natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na kinakailangan lang yung sisid lang ito ay magiging malinis. Magiging malinis. Amen? Para na kung saan karapat dapat siyang manahan po sa tahanan pong ito. At ang tinutukoy yan, walang iba kundi ang puso po natin, na ang sabi ni San Pablo, ang puso natin, ang ating katawang ito, ang siyang tahanan o templo ng Diyos sa daigdig pong ito. Amen? Kaya kinakailangan po ay makapanahan po siya dito. Ang Diyos ay hindi po nananahan sa isang maruming lugar. Nananahan siya sa isang malinis na lugar. Kaya ang sabi po dyan sa aklat po, sa sulat po ni Propeta Ezekiel, Kabanata 36, talata 26, ang sabi po dyan, bibigyan kanya ng bagong puso at ng bagong espiritu. Ang masuwayin mong puso at masuwayin mong espiritu ay papalitan niya ng espiritu at pusong masunurin. Masunurin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Gusto nyo ba magkaroon ng ganong puso? Sinong gusto magkaroon ng ganyang puso po? Masunurin. Sige po, titingnan ko nga. Gusto nyo po yan? Taas nyo nga yung kamay nyo. Ayan, sige. Taas nyo, bukas nyo lang. Ayan. Sige po, i-close po natin yan. Ayan. Open. Close. Open. Ayan, masunurin nga. Purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Di ba? Kung titingnan natin sa panahon natin, di po ba, napakahirap na para ako inuuto-utuatan ni brother. Di ba? Pero mga simpleng bagay na minsan noon pinapagawa sa atin ni Brother Mike, na kung saan sa panahon natin, ba't ko pa gagawin yan? Ano ako bata? Pero dahil may puso kang masunurin, nagagawa mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito pong kinakailangan. Kaya kinakailangan po na yung puso na yan ay maging malinis. Amen? Pwede natin anyayahan si Lord, manahan sa puso po na ito na kahit hindi natin yan linisin. Amen? Amen. Kahit hindi natin yan linisin, pwede siyang tumuloy po diyan. Pero ang tanong, tatagal kaya? Amen? Amen. Tayo nga ayaw natin tumagal sa maruming lugar. Di po ba? Amen. Hindi tayo tumatagal, umaalis tayo kapag marumi ang lugar. Pwede po na ang Lord ay tumuloy diyan sa puso po natin. Pero maaari hindi siya pwedeng tumagal. Amen? Kaya kinakailangan, para makapanahan po siya diyan, kinakailangan ang Panginoon po ay, yung puso na yan o ang tahanang iyan ay magiging malinis. Amen? Magiging malinis. Sa atin po mga kapatid, sa ating Penso Kristo, magiging malinis lang po yan kung yung mga nagagawa nating kasalanan ay kilanlin natin at pagsisihan. Amen? Amen. Kung yung ating ginagawang kasalanan ay kilanlin natin at pagsisihan. Na ang sabi nga po sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 1, talata 9, kung ipapahayag ng inyong labi ang inyong pagkakasala, makakaasa kayo na kayo'y patatawarin ng Diyos. Amen. Kung ipapahayag ng inyong labi ang inyong pagkakasala, nakakatiyak kayo na kayo'y patatawarin ng Diyos. Amen? Kung tayo halimbawa ay hindi nagkakaisa, kasalanan ba yun? Kung tayo hindi nagkakasundo-sundo, kasalanan ba yun? Amen.
Kung kasalanan iyon, mga kapatid, dapat kinikilala mo iyon na kasalanan para magawa mong pagsisihan. Amen? Nang sa ganon, makapanahan sa atin ang Diyos. Pero kung dumarating tayo sa ganong kalalagayan, na yung mga ganong sitwasyon sa ating pong paglilingkod, may mga ganong bahagi sa ating paglilingkod, mga kapatid, tapos hinahayaan nating umiral sa buhay natin, isa lang ibig sabihin yan, hindi mo kinakauhawan makasama ang Diyos. Amen. Amen? Ang hirap na naglilingkod ng ganon. Amen? Na alam mong may hadlang para makasama ang Diyos, pero ayaw mong kilanlin ang hadlang na iyan. Ayaw mong tanawin yung bagay na iyan. Kahit maliit lang iyan, kapatid. Basta hadlang iyan. Amen. Kahit maliit na bagay yan, basta hadlang na dapat alisin, dapat nating alisin. Amen. Kasi kung hindi natin yan aalisin, kapatid, wala kang hangarin na sa anibersaryo makasama ang Diyos natin lahat. Amen. Amen. Hindi ito para sa atin ang araw na yan. Para yan sa Kanya. Paano natin maibibigay yung araw na yan para sa Kanya kung hindi natin siya makakasama? Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri sa ating Panginoon. Kaya malinis. Ngayon, magiging malinis lang tayo kapag inamin natin yung ating mga pagkakamali. Yung ating mga pagkukulang. Amen? At kapag inamin natin yan, alam naman po natin na kung saan tayo ay nililinis, pinatatawad ng ating Panginoong Jesucristo at linilinis sa ating mga nagawang kasalanan. Amen? Dito po sa Ebanghelyo ni San Lucas, meron akong nais basahin ulit sa inyo. Ulitin mga kapatid, na ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 11, at talata po ay 24. Ang sabi dito, kapag lumabas na mula sa tao, ang masamang espiritu, mula sa tao, ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis. Malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siya muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang sabi po, lalabas ang masamang espiritu buhat sa isang tao. Bakit sa lalabas? Una, dahil tinubos ka ni Jesucristo ng kanyang banal na dugo. Amen. Nung tayo makasalanan, ang ating buhay ay nakasanla kay Satanas. Amen. Kaya kahit gusto tayong gamitin ni Kristo sa kabutihan, sa gusto niyang kabutihan, hindi tayo magamit ni Kristo kasi bakit po? Dahil wala tayo sa kanyang kamay. Amen. Yung isang katulad mo't katulad kong pagmamay-ari niya ay nasa kamay ng iba. Amen. Kaya hindi tayo magamit ng Panginoong Jesucristo. Para magamit tayo ng Panginoong Jesus, anong ginawa niya? Tinubos niya tayo. Tinubos tayo ng Panginoon. Nung tayo tubusin ng ating Panginoong Jesucristo, nawala ng karapatan si Satanas sa buhay natin. Amen. Kaya kinakailangan kanyang bitawan dahil tinubos ka na. At kinakailangan maibalik ka na sa tunay na nagmamay-ari sa iyo. Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, nung lumabas ang masamang espiritu, naghanap siya ng matitirhan. Pero nung wala siyang makita ang matirhan, bumalik siya. Kaya sabi, pagbalik niya, dadatnan niya yung tahanang iyan na pinanggalingan niya na malinis at maayos. Bakit malinis at maayos? Kasi nilinis ka ng Panginoong Jesus. Naging maayos na yan kasi wala ng demonyong nakatira. Amen? Kaya,
malinis at maayos. Subalit bakit nakapasok muli? Kasi wala ngang nakatira. Nilinis ka ng Panginoong Jesucristo para magiging tahanan niya. Ang problema lang, hindi naman siya pinagbuksan para patuloyin. Amen? Kaya ang Panginoon kumakatok pa din. Amen? Tinubos na kita. Nilinis ko na ang bahay na yan. Pero ang Panginoong Yesus kumakatok, patuloyin mo naman ako. Amen? Kaya dyan po sa buhay po natin, minsan mga kapatid, bakit patuloy minsan ang tao nilinis na ni Kristo ng kanyang banal na dugo para makapanahan na si Kristo sa buhay natin. Pero bakit kapatid, hindi pa rin mga nakalulugod pa rin minsan ang umiiral sa buhay nating ito? Kasi bakit po, hindi siya ang hinahayaan natin manahan dyan, kundi tayo pa din. Amen? Kundi tayo pa rin na kung saan ang kalooban natin ang nasusunod at hindi ang kanyang kalooban. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Kaya kinakailangan, ang sabi po, para na kung saan makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo, ninyo po, ay kinakailangan po na magiging malinis ang tahanan na kanyang tutuluyan. Tayo po iyan. Amen. Si Kristo na sa iyo. Si Kristo'y nasa akin. Si Kristo ba nasa akin at si Kristo nasa iyo, kinakailangan mag-away? Hindi. Amen? Napakaliwanag, sinabi din minsan ng ating Panginoong Jesucristo, yung ganito, si Satanas nga, kakalabanin ba yung kanyang sarili? Hindi. Di po ba? Hindi mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Iganon din po sa atin dapat. Amen? Yamang si Kristo na ang suma sa atin mga kapatid, kinakailangan na kung saan tayong lahat na naririto na sa gawain ng Panginoong Jesucristo, dapat panatilihin natin na ang tahanan na iyan ay malinis upang makapanahan siya sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon, malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. At ang sabi po dyan mga kapatid ay ang ganito, huwag niyong tagpian ang punit ng isang lumang damit ng bagong tela. Amen? Dahil ang sabi po dyan, kapag umurong yung bagong tela, hahatakin niya yung luma at lalong lalaki ang punit. Anong paghahanda ang nais nating gawin sa araw ng pagdiriwang sa anibersaryo ng ating dakilang El Shaddai? Ang sabi po dyan, huwag kang magsuot ng tagpi-tagpi. Narinig niyo po? Tagpi-tagpi. Nang ibig sabihin, bahagi ng buhay mo, banal, yung kabilang bahagi. Amen? Hindi po yun. Hindi pwede yung tagpi-tagpi na minsan sasabihin mo, ganito yung gagawin kong kabutihan, pero mayroon pa rin umiiral na kasamaan. Amen? Hindi po yun ang nararapat na magiging kasuutan natin pagharap natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating pagdiriwang. Kinakailangan magbihis tayo. Amen. At yung bihis, hindi tagpi-tagpi. Amen. Ang sabi po sa aklat ng Roma, Kabanata 6, talata 13, ang sabi po roon, huwag niyong ipailalim ang anumang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan. Huwag niyong ipailalim ang anumang bahagi, amen, ng inyong katawan sa kasalanan para gamitin sa kasamaan. Amen? Kaya anong sabi niya ng ating Panginoon Kristo? Hindi dapat tinatagpian natin yung kasalanang ginagawa natin, ay minsan ay tatagpian natin para matakpan lang ng kaunting kabutihan. Amen? Na kung saan yung kabutihan ginagawa natin, hindi naman talaga para kay Kristo, kundi pakitan tao. Para lang maitago kung ano yung dapat itago sa buhay po natin. Hindi po nais ng ganyan ng Panginoong Hesus. Nakikita niya po iyan. Ang nais ng Panginoong Jesucristo, kung tayo harap sa Kanya sa araw na yan, magbihis tayo. Amen.
bago. Amen? Huwag mo nang isuot yung luma. Huwag mo nang hayaan yung luma tagpian ng bago, kundi yung luma palitan mo ng buong pagbabago. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang nais ng ating Panginoon sa ating pagharap po sa Kanya. Taglay natin yung bagong kasuutan. At ano yung kasuutan na yan? Yung kasuutang bigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano Kanya nilinis, ang sabi po dyan ng ating Panginoong Jesucristo, humarap ka ng ganyan sa ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni San Pablo, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang lumang pagkatao, siya ay bago na. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo. Amen? Pag sinabing nakipag-isa ka sa ating Panginoong Kristo, kung ano si Kristo, yun ang ninanais mong maging ikaw. Amen. Yun ang ginugusto mong maging ikaw. Kasi nung si Kristo nakipag-isa sa atin, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagiging makasalanan. Kasi siya ang nakipag-isa sa atin para tayo maabot ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang ating Panginoong Kristo, kung tayo po ang makipag-isa sa ating Panginoong Kristo, kinakailangan kung ano ang Panginoong Hesus, yun ang ating hangarin na maging tayo. Amen. Yun ang hangarin natin na kung saan taglay-taglay natin sa tuwing tayo haharap sa ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi ni San Pablo sa Galatia Kabanata 2, talata 20, kung ako man nabubuhay ngayon, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang nais niya sa bawat isa po sa atin. Na sa araw na iyan, mga kapatid, dapat yung kasuutan na ibinihis sa atin ng Panginoong Jesucristo, nung tayo linisin ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng ating karumihan, yan ang ating iharap sa Kanya. Kaya nung sabi ni San Pablo sa Roma chapter 12, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, namamanhik ako sa inyong ialay ninyo ang inyong buhay bilang handog na banal at kalugod-lugod sa Kanya. Amen? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Bakit nasabi yun ni Pablo? Alang-alang sa ginawa ni Jesucristo para kayo magiging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Ang sabi niya, dahil sa ginawa niyan sa atin, ang sabi niya, huwag na natin ipagkait pa ang buhay na iyan sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang ibigay natin sa Kanya bilang handog na kalugod-lugod. Amen? Amen. Dahil yan ang handog na nilinis ni Kristo para magiging kalugod-lugod sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na sa araw na iyan, mga kapatid, kauhawan natin makasama siya. Amen. Amen? Alam natin ang tunay na biyaya sa araw na iyan ay wala sa atin. Amen? Ang tunay na biyaya ay nagmumula sa Kanya. Amen? Pero yung tunay na pinagmumula ng biyayang iyan, mga kapatid, makakasama lang natin siya kung darating tayo sa lugar na yan na siya ang ating dala-dala. Na ibig sabihin, siya ang nananahan sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Handa na ba kayo Amen. na makasama siya sa araw na yan? Kaya yung bawat araw nating paghahanda, lagi nating titingnan ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Alam naman natin ang mandaraya, ang kaaway. Isa lang kanyang hangarin, mga kapatid, masira yung ating paghahanda. Nang sa ganon, pagdating ng araw na yan, hindi natin makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sabalit ang Diyos ay tapat. Amen? Amen. Tapat ang ating Diyos. Alam natin sa mga salitang inatid niya sa atin, patuloy siya nagpapaalala para maihanda natin ang ating sarili. Amen. Tumayo po tayong lahat.
nais natin na sa mga maaakay natin sa darating na anibersaryo, nais natin na hindi lang nila matanaw ang presensya ng Diyos sa atin habang tayo sumasamba sa Diyos, kundi nais natin na sa araw na yan, sila mismo maranasan nila ang presensya ng Diyos. Amen. Maranasan po nila. Yuko natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paghariin mo po sa puso namin ang pagkauhaw o Diyos na makasama ka. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng pagnanasang masunod namin ng iyong kalooban. At nagaganap ang pagnanasang iyan o Diyos, pagkauhaw na masunod ang iyong kalooban, makasama ka sa aming buhay kapag ikaw ang tunay na naghahari sa puso ng bawat isa sa amin. Amen. Kadalangin namin, Panginoong Hesus. Baguhin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Ipaalala mo sa amin kung anong karumihan meron kami, Panginoong Hesus. Nang ang puso na to, Lord, ay mabago po namin. Magawa naming linisin para sa iyo, Panginoong Hesus. Yes, Lord. Makialam ka, Panginoon, sa puso namin ngayon. Yung hindi naman kayang alisin sa puso namin, Panginoong Hesus, na maaring magiging hadlang, Panginoong Hesus, sa pananahan mo sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus. Bigyan mo kami ng lakas na maitakwil namin sa buhay namin iyan, O Diyos. Maitako namin iyan sa buhay namin, Panginoong Hesus Kristo. Nang maganap na malaya kang makapanahan sa amin. Anumang karumihan, Panginoon, umiiral sa aming isipan. Anumang pagkabahabahagi ang umiiral sa aming samahan. Tulungan mo kaming mabago ang lahat na ito, Panginoon Jesus. Anumang umiiral sa puso namin, Lord, hindi nakapagbibigay lugod sa iyo, Panginoong Hesus, at sa aming kapwa. Pawiin mo, Panginoong Hesus. Linisin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming karumihan. Ito, Panginoon, ang aming hangarin. Ito ang aming naisin at kinauhawan. Ang maging kagaya mo, Panginoong Hesus. Ang maging katulad mo.
ikaw ang nabuhay sa daigdig na ito na puno ng kabutihan. Nabuhay ka sa daigdig na to na ang tanging pumuno ng puso mo ay pag-ibig lamang. At ito ang nais namin, Panginoon. Yung kabutihang meron ka. Yung pagmamahal meron ka. Pagmamahal, butihang taglayin namin at siyang madama sa amin ng aming kapwa. Kaya sa lahat ng aming karumihan, Panginoong Hesus, patawarin mo kami. Kung may tao kami, O Diyos, na hindi ka palagayan ng loob, patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Patawad, Panginoong Hesus Kristo. Tinawag mo kami sa gawain na to, Lord, at tumugon kami dahil isa lang ang aming hangarin. Ang makasama ka sa buhay namin. Mahirap, Lord, mabuhay sa daigdig na to na puno ng suliranin Amen, Lord. na hindi ka namin kasama. Yes, oh God. Na Panginoong Hesus, dalangin po namin. Patawarin mo po kami. Patawad, Panginoong Hesus Kristo. Patawad. Sa ginagawa namin, na hinahayaan namin ang kalooban namin, ang isang umiral sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Patawad, Panginoong Hesus. Linisin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Hesus Kristo, ang bawat isa po sa amin at aming dalangin. Yes, Lord. Ikaw ang tunay na maghari po sa buhay namin, Panginoong Hesus. Ikaw ang manahan sa puso namin, Panginoong Hesus Kristo. Manahan ka, Panginoong Hesus, sa bawat isang puso sa amin. Dalangin namin ang puso naming masuwayin at espiritong masuwayin. Baguhin mo, Lord, at palitan ng puso at espiritong masunurin. Salamat, Panginoon. Isa lang, Lord, ang aming hangarin. Makapanahan ka sa bawat isa sa amin upang sa darating na anibersaryo ng aming pagdiriwang upang ikaw ay parangalan, sama-sama ka naming dala-dala, Panginoong Hesus, sa dako na kung saan ikaw ay aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoong Hesus Kristo. Salamat, Panginoong Hesus. Inihiling ko, Panginoon, na ang iyong mga lingkod na ito ay patuloy mo, Panginoong Hesus, alalahanin. Huwag mo silang kalimutan, Panginoong Hesus Kristo. Lagi mong dinggin at ipagkalob sa kanila ang kanila mga kahilingan. Inihiling ko ang iyong kamay, Panginoong Hesus, kung paano mo yan inialay para ipako sa krus. Inihiling ko ang kamay na yan, kamay na manatili po, Panginoong Hesus, na siyang may hawak ng buhay ng iyong mga anak sa dako na ito, Panginoong Hesus. Hawakan mo, Lord, at patuloy dakilang Ama, ang kamay na yan ang hinihiling namin, magkaloob lagi, O Diyos, ng mabubuting bagay na aming kailangan. Salamat, dakilang El Shaddai. Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu ng iyong pag-ibig, dakilang Diyos, upang patuloy kang mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo amang lahat ng kapurihan, sa lahat ng kabutihan, walang sawa mong ginagawa sa buhay namin, at sa mga pangunawa at pagmamahal, Panginoon, na patuloy mong pinapadama sa amin. Taas po natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, narito ang kahilingan ng iyong mga anak sa dako pong ito. Nananalig kami't nananampalataya na sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, ang aming mga kahilingan ay ipagkakalob mo sa amin, tulad ng pagkakalob mo sa amin ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Kaya mabuhat sa kayamanan mong hindi nauubos, dalangin po namin, Ama, ipagkalob mong kahilingan ng aking mga kapatid. Patuloy mo kaming balutin, Panginoong Hesus, ng iyong divine protections, mitan ng iyong banal na dugo. At dalangin namin, Ama, taglayin ng lahat ang magandang kalusugan,
kalakasan, Panginoong Kristo, upang sa darating ng anibersaryo mo, Ama, sama-sama po kami, O Diyos, na Ikaw ay sasambahin sa dako pong iyan. Sa iyo, Ama, ang kapurihan, kaluwalhatian, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo. Samahan po kayo ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang inang. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang inang. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang lupa ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Mga kapatid, dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, o katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila ay pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan.
Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all. See you next Monday. See you tomorrow.